Hi guys! Welcome to Komentuhan Podcast Season 2, the last episode. Hello, I'm your kumaring Hazeline. And I'm your Kumari Nina, and for today's last episode, we're going to talk about Remembering the Little Us. Partner, Yes. I have a question for you. Sure, what is it? And this question is related to our topic. So my first question for you is, what was your childhood like? Interesting question, partner. So, my childhood life, if I'm going to describe it, I would describe it as half empty, half full glass of water. Kasi ako yung tipo na bata noon na isolated. Kumbaga, bawal akong lumabas, ganon and all. And I spend my time usually studying and all. Kaya parang hindi ko alam kung ano ba yung kaganapan sa labas ng bahay and all. Kaya tinawag ko siya or dinescribe ko siya na half empty, half full glass of water. Kasi kahit ganon, isolated ako na tao or na bata noon, sometimes lumalabas din ako and I got to enjoy my childhood. Parang I'm fine with my childhood or my childhood was fine but I'm not satisfied with it. Ikaw ba, partner? Siguro my childhood, for me, my childhood is like a roller coaster. Since meron din ups, meron din downs. And normal naman siguro yan sa mga moments nung bata pa tayo. May mga happy moments, may mga sad Yes. moments. And hindi talaga yan siya maiwasan. So next, ako na naman ang mag-question sa iyo, partner. What were your dreams when you were a child? My dreams when I am a child or when I was young? Siguro before kasi I really wanted to become a flight attendant kasi before, me and my mom, parati kami travel and all. Also, parang hinahangaan ko yung position ng isang flight attendant. Like, parang nag-demonstrate, parang I do find them very interesting of course. Kaya ayun. Pero, sadly, hindi ko siya kinuha ngayon sa this college, my college life. So maybe in the future, after ko mag-graduate or kaya mag-work ako, if kaya ko pa, then I will study again sa course sa Tuisan. How about you, partner? Tough question. Kasi as a kid, no, parang normal naman yun, marami kang dreams. And noon, gusto-gusto ko maging teacher. Ngayon, years pass by, siguro hinahangaan ko rin yung ibang mga course or ibang mga tao na iba-iba ang work. So, parang nai-inspired ako na gusto ko ganitong work, paglaki ko and all. Parang nagsettle ako, grade 6 na ako, something, around grade 6 ako, nung gusto ko maging forensic. Kasi mahilig ako sa mga mysteries. Yes, kasi nga, di ba na-mention ko, I was an isolated kid. So, sa bahay, I often read books and watch TV, and sa pagwa-watch ko ng mga TV, more on like mystery siya. So parang around grade 6 na ako, gusto ko talaga maging forensic scientist or forensic science na kukunin. But sadly, just like you, hindi ko siya nakukuha. But I do have a plan na after ko mag-graduate nito, if kaya pa, then my mom told me na susuportaran niya rin ako. So, after ko mag-graduate, if kaya pa, I want to study the course of forensic science. Kaya yun yung mga napansin ko. Iba yung bata pa tayo, iba yung mga dreams natin. May iba nga gusto maging ballerina, mermaid, ganun. Pero as we grow old, na parang nagiging independent na tayo sa sarili natin. Pero may times din na parang depende tayo sa parents natin. Yes. So, ayun, nag-iba-iba ang ating desisyon. Depende rin yan sa environment, no? And ano yung mga nag-i-inspire sa atin na kunin or nagbuo ng mga childhood dreams natin, whether it's like a silly dream for others or seryoso man yan or ganun. As we grow older, we realize something and that make us who are we today, no? Yeah, parang ganun.
So, last question, partner. What is that one unforgettable moment in your childhood? May one unforgettable moment. Yeah. Siguro marami naman kasi unforgettable moments sa akin. Pero, isa talaga tumatak sa memory ko is my mom and dad, at magtaga-band namin. And parang minsan kasi lang kami nag-band. Lalo na back then, busy yung dad ko. And yung mom ko naman parang may ginagawa rin related sa work niya, and also parang sometimes lang kami nag-band. So, parang yun na rin mga unforgettable moments ko. Kasi I get to bond with my mom and dad. So, kumbaga, madalang lang kayo. Pero since ngayon kasi, my dad is far away and my mom is already in heaven. So parang ngayon, parang gina-cherish ko na yung mga dating moments. Yeah. That's a good one. So it's an unforgettable moment for me. Yung mga band mismo na Yes. Whether Whether parang nasa bahay lang, nagtatambay, or either sa labas lang, nagkakain, yun na yung mga unforgettable moments for me. So how about you, partner? Ano yung mga unforgettable moments na tumatak talaga sa childhood memory mo? meron ako isa. Although marami din, pero may isa ako na tumatak talaga sa isip ko. Kasi my mom work as an OFW before. So parang every year, isang month lang siya nagsistay sa bahay. Then every time na babalik na siya abroad, I always cry. But that time, grade 2 ako noon, if I remember correctly talaga, grade 2 ako noon. That time kasi, I woke up something or around 6 a.m. Yung sun kasi is, nasa taas na yung sun. Then, pagising ko that time is, that was the first time na hindi ko naabutan yung mom ko. That time, hindi ko siya naabutan. Kumbaga, nauna na siyang pumunta. Yun yung nag-iisang time na gumising ako na hindi ko siya nahatid papuntang airport and on. Grade 2 ako noon, and yung funny part pa doon is, hindi ko rin siya masasabi na funny part, pero that time is the first time na hindi ako umiyak. Hindi ako umiyak that time, and that was my first time also na pagkagising ko hindi ko siya naabutan para mahatid sa airport. Kasi we always, yung pamilya namin, we always go to the airport together, After noon, maliligo kami sa dagat and all. Pero that time na, yun yung nag-iisang time na hindi ko talaga siya naabutan, hindi rin ako umiyak. So, I just go to school that time kasi may klase din mo that time. Bago, sabi ko, parang wala lang sa akin. So, parang unforgettable moment ko yun kasi, yun nga, I always cry kung pupunta siya kasi or babalik na siya. Pero that time, hindi talaga. Parang I feel nothing at all. And na-surprise din ako kasi parang wala lang. Yun lang. Parang sad siya, pero para sa akin, hindi rin. Kasi I feel nothing that time. Grade 2 pa lang ako, hindi ko maano kung ilang edad ako doon. Pero around that time, maliit pa kasi ako. Pero parang naintindihan mo naman kung bakit malayo siya nag-work. Yes. No, kasi sabi ng dad ko is, nag-work na yung mom ko, OFW, nag-work na siya abroad. I think 1 year old ako. 1 year old ako, then yung first na bisita niya sa akin is I think 4 na daw ako something. 4 ba or 3 sabi ng dad ko. Then every year, yun umuwi siya. Pero like a month lang or weeks lang siya. Kaya yun, parang hindi kami close ng mom ko. Pero ngayon, medyo nagbabanda rin kami ng mom ko. Grabe, no? Mayroon tayo talaga mga memories na parang na tumatak talaga sa atin na parang it's a sad moment, pero at the same time, yung mga parents natin na kagaya ni Nina na OFW, kahit na malayo nga, pero they do that certain thing just for us, para mamuhay tayo. Yes, and I'm grateful to that kasi sa college ako nag-aaral. Kaya ayun, we have to be thankful also sa mga parents natin. So partner, as we grow older talaga, marami talagang realization na maisip natin, like ma-realize natin na
iba pala yung dati, no? Iba pala yung bata pa tayo, tapos iba na yung ngayon. Yes. And may mga times na gusto na lang natin bumalik that time. Yan. Kasi nung bata pa tayo, parang hindi natin iniisip talaga kung ano no, yung tama or mali or something na parang we live in that moment kasi Correct. hindi pares ngayon na parang need na natin mag-adjust and that's part of adulthood, I guess. No? Yeah. So, paano ba yan, partner? I think, We'll have to end our podcast na. yes. So, thank you for tuning in to our last episode of Komentuhan Podcast Season 2, Remembering the Little Us. So, I think see you soon. See you on the next season and abangan nyo yan siya, guys. Bye! Bye-bye!